Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong. Baka samahan niyo po magkomento inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Talagang gigil na gigil po sila, di po ba? Sa kabila po ng napakarami pong issue, pumuputok lalo sa kaperahan, sa kanila. Pero si Vice President pa rin po ang gusto nilang ma-impeach mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang kaganapan po sa politika sa ating bansa, lalong-lalo po sa mainstream media. Unahin po muna natin yung gigil na gigil po sila na ma-impeach ang Vice President, pero pakinggan din po natin ang pinasabog ng ating Vice President sa kanila mga kababayan. Unahin muna natin ang impeachment na talagang gigil na gigil sila. Pakinggan po natin ang balita at isunod po natin ang Vice President ang kanyang pinasabog naman. Ibalik tanaw natin mga pinasabog na wala silang investigasyon at wala silang gustong i-impeach. Mas kailangan na sila ang ma-impeach kaysa sa Vice President mga kababayan. Pag napakinggan po natin ang ating Vice President, unahin po muna natin ang mga gustong magpa-impeach. Isang linggo matapos sabihing hinihintay niya ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Walang tugon si House Secretary General Reginald Velasco sa araw-araw na pagtatanong ng media kaugnay ng kahihinatnan ng mga nakabingbing reklamo sa kanyang tanggapan. Sa huling panayam sa House official noong January 14, ang 4th impeachment complaint umano ang hinihintay niya upang maaksyonan na ang mga naunang inihaing reklamo. Pero dismayado na ang ilang endorsers at complainants sa kawalang aksyon ng Office of the Secretary General. 2 linggo na lang kasi ang nalalabi at muling magkakaroon ng break sa sesyon ang Kamara. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, isa sa mga endorser ng ikalawang impeachment complaint, naniniwalang malaki ang epekto ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng issue. Matatanda ang ipinahayag ni PBBM na pag-aaksaya lamang umano ng oras ang pagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Duterte. Ito ay actually disservice sa naunang 3 impeachment complaints. Tingin natin naging crucial factor talaga dito ang remarks ng nakaupong Pangulo. Knowing na yung mga remarks niya ay nakaka-impluwensya dun sa mga colleagues natin sa loob ng Kamara. Ang abogado naman ng complainant sa ikatlong reklamo, dismayado sa kawalang aksyon ng Kongreso. We are frustrated because Congress should have acted immediately on this impeachment complaint. Magsasagawa na ng mga pagkilos ang mga endorser at complainant upang kalampagin ang Kamara sa nakabinbing impeachment complaints. Isasagawa ng iba't ibang grupo ang isang rally sa January 31. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na hindi hinaharang ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-usad ng impeachment complaints laban kay VP Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nirerespeto ng palasyo ang Kamara. All we were saying, the President was saying to the lower house is, this is my position. But he's not blocking. He's not blocking. He cannot do that. Because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. Dagdag pa ni E.S. Bersamin, ang inihayag na pagtutol ni Pangulong Marcos sa impeachment ay pawang opinyon o posisyon lamang nito. Rosa Licuz, UNTV News and Yan, wala naman pong problema na sa Malacanang. Opinion lang naman po pala yun eh. Sige, itutukan nyo na po at talagang madaliin nyo na po impeachment. Pero, hindi po mangyayari yan mga katambay. Unang-una, wala naman po silang ground. Napakahirap po nila makalakap ng mga ebidensya dahil hindi naman po totoo ang kanilang ibinibintang mga katambay. Magtatatlong taon na, yung issue na yan mga katambay. Hanggang ngayon, issue pa rin. Kung talaga yan ay may totoong korupsyon, unang taon pa lang, tapos na yan. Di ba? Ito po ang tunay na kaganapan po nangyayari sa ating salapi. Ito po, pakinggan po natin ang ating Vice President. Kung ano po ang talagang totoo. Sino talaga ang napakalaki pong ginagawa sa ating kaperahan. Sino po ang kumukontrol at kumukumpas dahil ngayon
lumalabas na po talaga lahat tungkol sa kaperahan. Yung pinasabog ng Vice President, kumukontrolado nila ang pera, lalong-lalo po, ngayon 2025, nabuko na po sila kung paano po nila kinokontrol ang pera ng Pilipino. Di po ba? Kontrolado, blanco, biglang nagkaroon nung pinirmahan ng Pangulo. Wala na yung mga blanco. Nakita nyo po kung paano nila kontrolin ang pera natin. Tapos, kailangan po nilang dalin sa Vice President. Pakinggan po natin ang Vice President na ayaw po nilang imbestigahan ang napakalalaking korupsyon na natuklasan po ng Vice President. Napakalalaki pong numero, billion po. Pero gigil na gigil po sila sa confidential fund na 125 million ang mga gustong magpa-impeach sa Vice President. Pero sa mga bilyones ng bagong Pilipinas, lalo sa institusyon ng Kamara, bulag pipe, bulag pipe, ano pa? Tanga, ganun po ba? Nagpapakabobo, ganun po ba? Bingi na, bulag pa, mga tama, ibang klase. Ito po, pakinggan po natin. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. Ayan, nakita niyo po. Nakita niyo po yung mga pasabog ng Vice President. May mga papel po yan. Pwede po natin tingnan at pwedeng ipakita po ng Vice President yan. May mga dokumento po yan. Dinadagdagan po nila ang budget nung siya po ay DepEd Secretary. At ang gusto pa po ng mga mambabatas, sila pa ang may control sa mga proyekto po ng DepEd. Hindi po pumayag ang ating Vice President. Ano po ginawa ng Kamara? Sa pamumuno po daw ni Zaldico at ng Speaker, imbis po na sila'y manahimik at hindi pumayag ang Vice President sa pondo po ng DepEd, ano po ginawa nila? Dinagdagan pa nila ng another 10 billion.
10 billion na walang kontrolado po ang DepEd. Wala pong kontrolado ang Vice President doon sa dinagdag nilang 10 billion pero inilagay po nila sa pondo ng DepEd. Saan po kaya napunta yung 10 billion? Hindi kontrolado yon dahil 5 billion lang po ang budget ng naaprobahan po sa DepEd. Sino kaya at kanino kaya napunta ang 10 billion, mga kababayan? Ganun po katindi, no? Pero wala pong investigasyon dito. Walang po pwedeng ma-impeach pagka billion-billion na po ang nawawala sa pera po yata natin. Mas kailangan po ma-impeach ang 125 million. Na hirap po silang patunayan. Kahit ang COA, walang nilalabas na statement na nagkaroon ng korupsyon sa confidential fund ng Vice President. Samantalang itong pinaputok ng Vice President, ayaw na ayaw po imbestigahan ito. Lalong-lalo po ng institusyon ng Senado. Dahil iba pong sangay ng Senado, di ba? Pero ayaw nila imbestigahan ng Senado yung mga anomalya na galing sa institusyon ng Kamara. Bakit kaya? Dahil magkakampi po ba kaya sila? Magkakakampi, hindi pwede maglaglagan. Ganun po ba? Pagdating po sa pera natin, billion-billion. Ituloy po natin. DepEd pa lang po yan, mga kababayan. Ibang klase, no? Pero ayaw po nila yan pag-usapan. Lalong-lalo ang mainstream media. Ayaw pong tangkilikin ng mainstream media yan. Yang ganyang kalaking pera, billion-billion. Ayaw po nila yan. Mas gusto po nila ang Vice President, mga tambay. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod. Tama. Sa budget ng bayan natin. Tama. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Wow. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. Wow! So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. Dami pa sobra, puro pa sobra. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. Grabe. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Grabe, no? Mas malaki Kaya, kanila. makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Mm-hmm. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Wow. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog, kung ganito ang nangyayari, pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya, diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget
for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of... Yan po mga tambay, binalik tanaw lang po natin mga tambay. Sino po ba ang karapat dapat na talagang ma-impeach po sa ating bayan mga katambay? Ang Vice President po ba? Nahirap po sila. Kahit po nagsanib puwersa na po sila, ngayon nagpaplano na naman po sila na magkaroon po ng malawakan daw po na pagtitipon o rally para po sa pagpapabagsak po o matuloy na impeachment po. Gaganapin daw po sa January 31. Mga kababayan, para po dito sa kakalampagin daw po nila ang Kongreso para daw po maaprobahan na ang impeachment ng Vice President. Dahil nga po, kailangan po nila itong gawin. Dahil po mainit na po at talagang basag na po sila sa kahihiyan. Dahil ang issue po ngayon ay ang kaperahan natin, lalong-lalo po sa institusyon po ng Senado at Kamara, yung paggawa po nila ng BICAM report mga tambay. Kung paano po nila niwalang hiya po yata ang ating kaperahan mga kababayan. At talagang ibang klase. Nakita po natin narinig po natin mismo sa Vice President, hindi po siya nagsalita nang siya po ay walang hawak na mga ebidensya. Kilalaki pong pera, bilyon-bilyon at marami pa po siyang pinaputok at pinasabog about po sa anomalya na ginagawa po, kontrolado po ng iilang tao po sa Kongreso. Lalong-lalo po daw ang saldi ko. Nagbitaw na po o tinanggal na po yata ang saldi ko. Pati po si Stella Kimbo yata ay parang nag-resign na rin po yata mga tambay. Ganun po ginagawa nila sa ating kaperahan. Magmula po nang pumasok po ang speaker po na pinsan ng Pangulo ay nagkandalechi-lechi na po yata ang ating kaperahan. Nakontrol na po nila how many billions po ang nakukuha po sa pera ng Pilipino. Kunwari, merong pondo na malalaki na nilalagay sa DepEd. DepEd pa lang yan Pero ang natitira lang po for how many billions ang natitira lang pagdating po sa ating mga eskwelahan na kailangan pong gawin. Yung iba, repairin, ay 1 billion na lang po. At napakalaki po yata ang napupunta po sa mga buhaya yata mga katambay. Sa mga sakim, sa mga gahaman, mga timawa, sa kayamanan po ng mga Pilipino. Di po ba? Mas malaki pa ang napupunta sa kanila. Tapos, yung mga proyekto pa, ay gusto po, sila pa rin po ang hahawak ng mga proyekto ng gobyerno. Dahil, gusto po rin nilang kumita na naman. Pagkatapos po, na makakuha na ng mga kickback yata, ay gusto pa rin pong mamorsyento mga tambay ang mga congressman yata sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya natuklasan po lahat ng Vice President yan. Kaya hindi po nila magugustuhan ng isang Vice President Duterte ay maging Pangulo ng Pilipinas. Never po nilang magustuhan yan. Lalong-lalo po ang bagong Pilipinas na natuklasan ng Vice President kung paano ginagawa nila sa pera natin, never nilang magugustuhan niya makaupo dahil napakaraming hawak ng Vice President na mga ebidensya laban sa kanila. Mga tambay. Kaya po, gagawin nila lahat. Di umano na ito'y pabagsakin kahit anong pamamaraan, kahit anong mga paninira gagawin nila. Para po ito'y bumagsak at hindi maging presidente ng bansa. Dahil malilintikan silang lahat, mga kababayan. Lintik na lintik lang po sa dami na hawak na ebidensya ng Vice President. Kasi pati po ang First Lady, may hawak po siya ebidensya kung paano po kumukolekta daw po ng pera galing sa kabangyaman ng mga Pilipino. Taxpayer, mga katambay. Sa mga Pilipino galing. Matindi po ang ginawa po nila sa ating kaperahan, mga kababayan. Di ba? Ibang klase. BICAM pa nga lang
Ano sabi po dyan? Malaking problema yan. Billion-billion po. Di ba? Yung sa ginawa po ng Bicameral Conference Committee Report sa BICAM, di ba? May mga blanco. Pagdating po sa GAA, pipirmahan ng Pangulo, kumpleto na. May malalaking numero na nakalagay. Billion-billion na. Saan nila dadalhin yun? Mga kababayan. Di ba? Yung ginawa nila sa BICAM. Kaya puro kaperahan po ang naging trabaho po ng bagong Pilipinas sa atin, lalo po nakatutok po ang Kongreso, puro po sa pagkakaperahan. Hindi po para matulungan ang Pilipinas, matulungan ang mga Pilipino sa napakalaking problema ng bansa, kahirapan, napakatataas na bilihin, kakulangan sa trabaho. Pero mas tinutukan nila ang kaperahan. Ang kaperahan po ang tinutukan nila. At ang pinaka-importante sa kanila, proyekto, pabagsakin ng mga Duterte. Diyan po sila tumutok. Tutok na tutok po sa Duterte at syempre po sa kaperahan po yata natin. Dalawa po ang tinutukan nila, mga kababayan, sa ating bansa. Naging priority po nila ang mga Duterte at ang ating kaperahan po, mga kababayan, priority. Kaya po nagkandaleche-leche po ngayon ang sitwasyon po ng ating bansa. Grabe po ang politika sa atin. Grabe. Pamumulitika po. Ang pagpasok po ng bagong Pilipinas, iba po. Puro pamumulitika at trabahuhin po ng trabahuhin ang pera ng Pilipino. Napakarami pong issue na natuklasan po. Si dating Pangulong Duterte lang, puro istapa ang bintang sa kanila. Puro istapa raw ang ginawa sa pera natin, mga tambay. Di ba? Nandyan. Kung ang Vice President nga lang, napakarami natuklasan. Ganon din ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Napakarami, mga tambay. Tapos ito pa, yung BICAM, di ba? PhilHealth, GSIS, SSS, pati ang ating kagintuan, di ba? PDIC, ibang klase. Napakarami po pagdating sa pera ang natuklasan po ng dating Pangulong Duterte na inistapa raw po ng mga politiko natin ngayon sa bagong Pilipinas. Ibang klase, no? Tapos, makikita mo ang makabayang black, mga sumusuporta sa CPP, NP, NDF, nagkakaisa silang pabagsakin at impeach ang isang Vice President na magtatatlong taon na. Hirap na hirap nilang patunayan ito. Puro sa media mileage lang nila ginagawa. Nakatambay. Di po ba? Pero yung mga natutuklasan po ng mga Pilipino, ng dating Pangulong Duterte, kasama pa si Congressman Ungab. Di ba? At ang Vice President Sara Duterte, tahimik po lahat dito. Ang mga mambabatas natin. At ang mga sangay ng gobyerno natin na dapat mag-imbestiga rin dito sa malawakang korupsyon po nangyayari. Pati po yata Sandigang Bayan, nananahimik din po yata. Lalo-lalo po mga senador at mga congressman na mag-iimbestiga rito. Tahimik. Mga walang bibig. Pipi, bingi, bulag, mga babayan. Pagka po sa korupsyon po na natutuklasan ng Vice President at dating Pangulong Duterte ay bulag, pipi at bingi po sila, mga babayan. Nakatutok lang po sila kasi napakarami po magkakaproblema po. Napakarami po na alam na po, nakalista na po yan. Di umano sa Vice President. Alam ng Vice President lahat kung sino-sino yan. Kung sino-sino ang nanamantala at talagang gumawa ng hindi maganda lalo sa ating kaperahan. Lalong-lalo na number 1, number 2 sa Vice President. Yung magkasama, yung magkapartner, si Saldico at ang tinatawag niya pong tambaluslos. At syempre po, ang pamilya Marcos na walang utang na loob po sa kanya. Na napakalaki po ang binigay niyang pabor. Pero po ano po ang binigay ng pamilya, lalong-lalo ang pamilya Marcos, nung makabalik sila sa kapangyarihan, di ba? Ano po ang napala ng isang Vice President Sara Duterte? Nanganib pa yata ang kanyang buhay. Nanganib pa ang kanyang buhay, mga tambay. Di po ba? Siya mismo ang nagsabi. Nanganib ang kanyang buhay sa bagong Pilipinas, mga kababayan. At 3 taong panggigipit.
tinamnan ng issue. Nahirap naman silang patunayan. Pero pag ang Vice President na ang nagpahayag ng issue, meron siyang ebidensya, hawak niya, at pwede niya ipakita sa taong bayan yung kanyang mga pinasabog, mga kababayan. Pero wala pong nagkaka-interest dito. Taong gobyerno, wala man lang nagkaka-interest na mag-imbestiga sa lahat ng pinasabog ng Vice President at ni dating Pangulong Duterte. Wala ni isa, mga kababayan. Meron man, pero ayaw nilang payagang mag-imbestiga. Ayaw nilang bigyan ng committee para imbestigahan ng mga korupsyon, lalo-lalo ang pinasabog ng Vice President. Ayaw nilang bigyan ng committee kung meron mang congressman na gustong imbestigahan ito. Paano bibigyan ng committee para imbestigahan? Yung iimbestigahan mo, yun ang speaker. At yung iimbestigahan mo, yun ang Senate President. Ganun po ba? Di ba? Nakakalungkot. Good luck na lang sa inyo. Ang taong bayan ay gising na sa ginagawa nyo. Hindi nyo na maluluko ang mga Pilipino. Dadalhin nyo lang. Pag may natutuklasan na anomalya, ay bigla nyo na naman po ngayon itutwist. Bigla nyo lang, bibigyan ng bagong issue na walang kamatayan. Ito po, hindi na bagong issue to. Itong impeachment, hindi na bagong issue yan. Saka yung ICC, hindi na bagong issue yan. Binabalik lang nila muli dahil sila po kasi ngayon ang nasa hot seat. Siyempre, kung nasa hot seat ka, kailangan i-twist mo yan. Palitan mo na ibang issue kasi mabahong-mabaho na sila. Lalo na kasi darating pa ang halalan. Baka wala na pong magtiwala sa kanila. Dahil sirang-sira na, sino pa magtitiwala kung sirang-sira ka na? Di ba? Kaya nga yung sinasabi ni Kamanong, sa darating na halalan, mukhang mababara. Magiging barado po ang ating inidoro. Sa dami po na ipaplas natin sa inidoro, mukhang mababara. Magiging barado po sa dami po ng mga politiko po na natuklasan po sa bagong Pilipinas na nagkaisa po. Nagkaisa, mga tabay. Nagkampi-kampi yata pagdating po sa pagkakaperahan. Pagdating sa pagkakaperahan, mga katabay. Nagpakasakim po yata sila. Nagpakasakim yata ang ating mga politiko nang pumasok ang bagong Pilipinas. Lahat po ng klase po ng pwedeng pagkaperahan po yata ay talagang pinasok po nila, mga kababayan, na walang kahihiyan. Kapalmoks na lang. Kapalmoks, mga tama, yan nangyari. Kapalmoks. Kaya nakakalungkot po. Yan ang tutukan nyo. Yung mga pinasabog ng Vice President at dating Pangulong Duterte, yan ang kakagati ng mga Pilipino. Yan ang gusto ng mga Pilipino na gawin nyo. Yung sinasabi nyo impeachment, kayo lang ang may gusto niyan. Dahil una-una, hindi naman totoo yan. Ang totoo, bilyong piso na ayaw nyo imbestigahan. Yan ang totoo. Yung totoo, ayaw nyo imbestigahan. Yung hindi totoo, yan ang gustong-gusto nyo imbestigahan. Kasi nga, pag naupo ang Vice President, lahat na nag-iimbestiga, mukhang magkakaproblema pag naging Pangulo ang Vice President. Di po ba? Maraming salamat po, mga kabayan, sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga tambay. Ingatan nawa po sa muli. Paalam. Bye-bye.